At alam po ninyo, marami kaming kwento po sa ministry. Nung isinuko namin ang buhay namin sa Panginoon, talaga namang hindi po nagkulang ang Diyos. Bagamat wala kang malaking perang hawak na nakikita, pero tinuturo ka ng Panginoon yung pinakabangko mo, yung nasa langit. Hindi mo nakikita, pero pag kailangan mo, nandyan. Na-experience na ba yung sa mission po, nag-mission kami sa Ilocos Sur noon, wala kaming kilala, talagang zero. Dumating sa time, wala kasing support. Dumating sa time na yung huling pera namin, huling pagkain na lang. Bakinabukasan, may dumating na kapatiran, nagyaya sa iba pa yung fast food nun eh. Ibang timing, yung Diyos po nagbibigay ng provision. Kumisan, nagkakaroon ko ng fear, pero biglang-bigla, dadating yung time, ipoprovide ng Diyos para mawala yung takot mo. Na-experience na po yun. Sa amin po ang daming beses. Pero hindi ko masasabing perfect po yung aking faith. Dumadating pa rin yung insecurities, yung takot pa rin. Kahit marami nang naranasan, normal naman yun kasi sa flesh. Lumalago pa rin tayo sa pananampalataya habang tayo ay nabubuhay. Mahalaga po yung lumalago yung pananampalataya base sa kaalaman, plus hindi po kaalaman lang yan kasi na-experience mo sa buhay. Kaya nga yung iba sinasabi, Brother Ray, ba't hindi ka tumatanda? Ang sikreto niyan, yung salita ng Diyos. 67 years old. Sabi ko, paggamit ka sa Panginoon, hindi ka mamamatay. Pag ginagamit ka ng Diyos, hindi ka mamamatay. Naniniwala po kayo? Yes. Biyaya po ng Diyos. Ako po, wala pang maintenance. Wala po iniinom na maintenance. Lahat kinakain ko. Biyaya ng Panginoon. Yung misis ko marami. Pero ako po wala. Maraming salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko, habang nabubuhay, yung buhay na ito, sa Panginoon lang ito. Alright? So yan po. Ang topic po ngayon is, basahin po natin yung 2 Timothy 4:6. Gusto ko pong bigyan kayo ng isang bagay na nanaisin yung makamit sa buhay natin habang malakas ka pa, habang nakakakita ka pa, habang nakakarinig ka pa, at habang maayos pa nga yung takbo ng isipan. Kasi po yung yung flesh po natin, ay hindi yan lumalakas, talagang pahina yan. Pero ang lumalakas, ang sabi ng Biblia, yung sa loob, the spiritual part ng ating buhay. Ang maganda po, yung spiritual part natin connected sa ating isipan, sa mind. Ang susi po talaga upang ikaw ay lumakas, maging active yung isipan mo, na patuloy na tumatanggap ng kaalaman ng mga bagay ng Diyos para hindi naging stagnant yung mind, yung brain. Kasi pag iyan ay patuloy na ginagawa mo, dun ka po, hindi ka tatanda agad. Kasi nga po, scientific na findings nila, pag active yung mind mo, active po lahat ng hormones mo sa katawan. It supplies po yung necessary hormones ng body mo pag yung mind mo ay active sa magagandang bagay. At walang ibang magandang bagay kundi lamang po ng Biblia. Now, to some of you po, ang sabi ni Pablo po, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sa lahat po ng sulat ni Pablo, ito pong 2 Timothy, yung kanyang last epistles, at isinulat po niya ito nung panahon nakakulong sa Roma. Kaya pag pinag-aralan po natin yung ministry ni Apostle Paul, marami pong bagay dyan na tunay namang maituturing mong kayamanan in the spiritual sense. Why? Dahil po, yung mga nireveal, pinaunawa ng Diyos kay Pablo, hindi po ito pinaunawa ng Panginoon sa ibang tao outside of Paul. Yung po yung mga hiwaga o mga bagay na naitago mula pa nung panahon ni Adan, hanggang dumating po yung Panginoon sa Kristo, unti-unting pinapakita niya pero hindi makuha ng mga apostol, hanggang dumating po si Pablo, sa kanya binigay yung unawa. Kaya nga po, maraming nagkakamali sa pagtuturo ng Biblia pag hindi nila na-differentiate yung mga kasulatan ni Pablo at yung mga nababasang kasulatan ng mga apostol at ginagawa nung panahon na yon. Kasi nga, pagka pinaghalo ninyo yung sulat ni Apostol Pablo at yung ginagawa at sinasabi ng 12 apostol, malilito ka talaga. Dahil ang revelation, ang kapahayagan po ng hiwaga ay na kay Pablo. Kaya pag binasa mo ang Biblia mo,
at medyo taliwas ang sinasabi ng ibang apostol, doon ka kay Pablo, sapagat sa panahon na yun, hindi pa rin unawa ng mga apostol. Di ba pinakita ko last time? In Acts chapter 10, hindi po ba si Pedro pinakita yung simbolo o yung figure po natin mga Gentiles na mga hayop? No offense meant po ha. In the Bible po, pag inaral natin talaga yung Genesis creation account, that's so-called Genesis 1, the 7 days of creation. In my study, hindi po primarily scientific yon. In fact po, sa Genesis 1, nandun na yung sun, moon, and stars, yung land and water, etc., yung plants, animals, nandun na yun lahat. Pinalabas na lang yon. Pero may simbolo. Ang simbolo po doon, yung mga beasts, simbolo po nating mga Gentiles. Si Adam po, simbolo ng Israel. Man is Israel, the beast, tayo pong Gentiles. Kaya po dito sa Acts chapter 10, mapasin niyo, di ba nagutom si Peter sa Acts chapter 10, ang konteksto nando si Cornelius. Si Cornelius po isang Roman centurion na kamukha nating Gentile, hindi po taga-Israel. At kinausap ng Diyos, si Cornelius, pumunta ka kay Peter kasi nasa kanyang mensahe ng biyaya ng Diyos. At si Peter nakausapin si Cornelius dahil isang hentil kasi pinagbabawal sa kanila, di ba? Tignan niyo po, doon na sa Matthew 10:5. Ito po hindi nakita ng marami nagtuturo sa Biblia, kaya ang gulo-gulo po ng tinuturot mensahe, ang kaligtasan hindi pa rin matumbok, bumabalik sa gawa, bumabalik sa kautusan. Hindi nakita po yung biyaya ng ginawa ng Panginoon Kristo. Utusan po niya 12, the 12 apostles. Ang sabi, huwag kayong pupunta sa mga hentil, tayo po yan. At sa anumang bansa o sa anumang siyudad ng mga Samaritans. Sino ba yung Samaritans? Ang Samaritans po, isang lugar po sa Israel yan, kaya lang yung nakatira po doon, hindi na lahi ng Israel. Kasi nung 700 BC po, pinalayas na yung mga 10 tribes dyan. Ang pinatira dyan, iba't ibang mga uri ng ibang bansa. Kaya ang Samaritano at ang mga Hudyo, hindi po nag-uusap yan. Kaya pinagbawal sa kanila sa 12 na puntahan yung Gentile at saka Samaritans. Kasi at this moment po, hindi sila kasama sa programa ng Diyos. Saan sila pupunta? Doon sa 6 po, tinan nyo. Ang puntahan rin ninyo, ang sabi niya, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So yung Panginoon po, sa panahon na yan, ang kanyang primary audience, nakausap po yung bansang Israel. Tayong Gentiles, wala pa po sa picture dyan. Ngunit, from time to time, kamukha sa Matthew 8, may lumapit na isang Roman centurion din. Doon din sa John 4, kinausap ng Samaritan woman yung Panginoon, in-entertain din niya. Pero ang primary audience niya ay yung mga Israelite dahil igagawad po yung judgment sa kanila sa panahon na yon. Pumasok lang tayong Gentiles nung papatapos na po yung programa na yon nang ang Panginoon Jesucristo po pinako na sa krus. Kaya ang sabi po, doon tayo pumasok sa plano ng Panginoon sa biyayaan ng kaligtasan. Hindi po tayo kasama sa sumpa. Ang sumpa po ay nakakapit po sa kautusan. Ang kautusan po ay primarily sa mga Israelita, yung covenant na tinatawag. Tayo po mga Gentiles, wala po tayong bahagi doon. Kaya nung matapos po yung gawad ng sumpa sa kausap ng mga taga-Israel at bumaling po ang Diyos sa ating mga Gentiles, wala po tayong parte ng curse na ayon sa kautusan. Ang sa atin po'y biyaya ng Diyos bilang mga Gentiles. So sa panahon na yan, pinagbawal ng Panginoon kasi kinakausap po yung mga Israelita. Ngunit nung natapos po yung kalbaryo sa krus ng Panginoon, nagbago na po yan. Hindi po alam ni Peter yan. Tinan niyo po, sa Galatians po, tinan niyo, 3:13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Pansinin niyo po, the curse of the law. Hindi naman po tayo kasama sa law na tinutukoy dyan ng Old Covenant. So wala tayo sa curse. Nung naganap po yung pagpako ng Panginoon at pagtubos sa sumpa ng kautusan, pumasok po yung 14. Ayan. That the blessing of Abraham might come on the who? Tayo yan, the Gentiles. Through whom? Through Jesus Christ. That we might receive the what? The promise of the Spirit through faith.
Yun pong sinabing promise of the Spirit, yan po'y primarily binigay ng Panginoon sa Israel. Palagi po ang Israel ang nasa pangunahing kausap dyan. Ngunit dahil nga po sa parating po na bagong covenant, the New Covenant, ay ang biyaya ng Diyos, doon po tayo pumasok ng mga Gentiles. At dito, sabi, tayo ay naging kabahagi ng pangako ni Abraham. So, ibig sabihin po, nangyari po yan sa krus ng Kalbaryo. Tinan niyo po yung Ephesians chapter 2, verse 15. Having abolished in His flesh, ang sabi. Sa Tagalog po, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanya sariling isang taong bago, sa ganito ginagawa ang kapayapaan. Pansinin po nyo, having abolished in His flesh the enmity. Ano yung enmity po? Kaaway. Ano yung naging sanhi ng away dyan? Even the law of commandments contained in ordinances. Bakit naging sanhi ng away between Jew at saka Gentile yung commandment? Sa ilalim po ng Old Covenant, pwede bang magsalo sa kainan yung Hudyo at saka Gentile? Pwede ba? Yung Gentile kumakain ng palaka. Kumakain ng palaka? Sino hindi kumakain? Hindi. Masarap yun, ha? Ang mga Hudyo, hindi po kumakain ng hito. Baboy. Pwede bang magsama yung Hudyo at saka Gentile sa kainan? Mag-aaway sila kasi maraming bawal sa kanila na ginagawa natural ng mga Gentiles. Ngunit, nang dumating po yung krus ng Kalbaryo, ano nangyari? Itong dalawang ito, ang sabi niya, dahil inalis po yung law of commandments. Ano nangyari? Why? For to make in Himself, ano yung to make? To create. To create, di ba? Pag make, gagawa ng bago. To make in Himself of twain. Sino yung twain? Yung dalawa. Jew at Gentile. Anong gagawin niyang bago? Ano yung bagong creation niya? One new man. Ano yung sangkap ng one new man? Jew at saka Gentile. Magkasama na sila sa iisang katawan. May away pa ba? Wala na. Bakit? Nawala yung pagitan, which is yung commandments, yung law. Bawal ang baboy, bawal ang hito, bawal lahat ng pagkain na walang kaliskis. Marami po. Bawal yung itsura ng damit, itsura, lahat ng itsura. Lahat ng physical limitation na naroon sa kautusan, hindi na tinitingnan yung kasi ang usapan na po dito ay spiritual na katawan. Kaya ang sabi sa 16 po yun, and that He might reconcile. Pag sinabi pong reconcile, alam po ninyo, yan po yung actual na pagbibigay ng buhay. Reconcile with God. Pag sinabing reconciliation, wala nang away. Wala nang hadlang ang sabi. That He might reconcile both, pareho, Jew and Gentile, unto God. In how many body? In one body. At kailan nangyari? By the cross. So, ibig sabihin, doon po sa cross ng Calvary, meron pa bang difference ang Hudyo at Gentile sa cross? Wala na. Pero si Peter po hindi alam yan. Acts 10 po, tinan nyo. In Acts chapter 10, gusto ko po kayong bigyan ng bird's eye view kung bakit maraming maling katuruan na kumakalat ngayon. Kung bakit nasadlak po yung Christianity sa kawalang muwang-muwang sa turing na doktrina ng Biblia. Verse 1, sino ang prominenteng subject po dito ng pinag-usapan? Si Cornelius, isang centurion. Pag sinabing centurion, sa parang captain ng 100 soldiers yan . At sa isang Italian. So siya, hindi siya taga-Israel, siya isang Gentile. Kaya lang, very good po si Cornelius. Bibilisan na lang natin. Kinausap ng Diyos, dapat kausapin niya si Peter para marinig niya yung mensahe ng Panginoon sa kanya. At dito si Peter pinakita sa verse 10, and he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. Ano nakita niya? 11. And so heaven opened, and a certain vessel descending unto him as it had been a great sheet knit of the four corners and let down. Binaba yung parang mantel ng lamesa, pagkain. Ano nakita? Sa 12. Nakita niyo yung four-footed beast of the earth, wild beasts, creeping things, and fowls of the air. Last time pinakita ko sa Hosea yan, di ba?
Ano yung simbolo ng mga beast na yan? Gentiles. Tayo. Ano sabi ni Peter? Ang sabi ng Panginoon, Peter, tumayo ka, patayin mo't kainin. Alright? Ano sagot ni Peter? Hindi, Panginoon, hindi pa ako kumain yan. Alright? Papansinin niyo po, yung isipan po ng mga Hudyo sa ating nakikitang kasulatan at yung uri ng pagsusulat po ng Biblia, gumagamit po ng symbols. Literal ba yan? Hindi, di ba? At nakita natin interpretation sa Hosea, yung beast dyan ay mga Gentiles kamukha natin. Dito, sabi, kainin mo yan. In that sense, pag sinabing kainin, tanggapin mo. Right? Sabi, hindi pa kumain yan. Alright? Sa kadulo-dulo, naunawa po ni Peter ang ibig sabihin noon dito sa verse 28. And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God hath shewed me that I should not call any man common or unclean. Pansinin nyo, ito po yung cross of Calvary. Pinapakita ko po sa inyo mga kapatid, na pag ang doktrinang nakikita po, ito po yung Acts period na ating laman po ng Biblia hanggang Acts 28. Yan po yung buong Acts, right? Yung pong Acts sa Bible, marami pong nakakalitong aral dyan. Paiba-iba yung aral dyan. Bakit? Kasi po, yan ay transition mula sa Old Covenant at patungo sa full implementation ng New Covenant. Kaya sa cross po, na-establish na yung body ay composed of Jew at saka Gentile. At iisa na lang yan. Ano ibig sabihin? Sa cross of Calvary, wala nang distinction ang Jew at saka Gentile. Tama? Ngunit, pagdating kay Peter, sa Acts chapter 10, unawa na ba ni Peter ito? Hindi pa. Kaya sa Acts chapter 10, ayaw man lang niyang kausapin si Cornelius na isang Italian. Kaya ang sabi niyo, and he said unto them, Ye know that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. Another nation kasi si Cornelius. Tama? But in Acts chapter 10, dun pa lang niya naintindihan. But God hath shewed me that I should not call any man common or unclean. Ano ibig sabihin? Si Peter, hindi pa niya alam. Hindi niya alam ang nangyari dito sa cross. Wala siyang alam. Anong alam niya? Isa lang, di ba? Anong pinaniwalaan nila kay Kristo? Yung ating turo ng Gospel of God. Ano bang laman ng Gospel of God? Isa lang. That Jesus is the Son of God. Di ba yun ang issue dito? Kung bakit pinapatay si Kristo? John chapter 10 verse, ano sabi ng 30? Ito po, ito pong issue dito. In the ministry ng Panginoon Kristo in the first century, ang issue among the Jews, sino ba si Jesus? The Jews answered them saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man, makest thyself God, sabi niya. Ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. Bakit? Because, tiniyong 36, Say of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest because I said, I am the what? So the claim na si Jesus ang Son of God, hindi yan matanggap ng mga Hudyo. Kaya anong ginawa sa kanya? That is the very reason kung bakit siya gusto nilang patayin. Gusto siyang batuhin dyan hanggang sa mamatay. Kasi hindi mapaniwalaan, kaya pinapatay siya. Isa lang ang issue. Who is Jesus? Kaya na-determine na si Jesus nga ang Son of God at sino ang nagbigay ng patotoo? Yung Diyos mismo. Through what? Through His resurrection. Tingnan nyo, Romans chapter 1 po. This is the meat. Dito po yung laman po ng Biblia kung bakit hindi maunawa even po yung simple message of salvation. Kasi nagmimix po yung unawa nila sa nababasa dito. Verse 1 po. Romans 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the what? The gospel of God. Ay, pag sinabing the gospel of God, ano sabihin? Yung gospel po ay galing sa Old English ng
good spell. In the modern English, naging gospel. Ibig sabihin, good words, good message, good news. Kaya naging gospel of God. The good news of God. Anong laman niya? Verse 2. Which had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Ito pong sinasabi ni Pablo, lahat po na yan ay nakasulat pong lahat yan sa Old Testament. Alam po nyo, this is the very reason bakit for 30 years sa pag-aaral ko at pagbabasa, lalong tumitindi po yung aking, yung sidhi ng aking desire na mag-aral, sapagkat yung lahat po na nakasulat sa Old Testament, hindi isa walang contradiction. Hindi mo pwede i-compare ang Bible sa Quran, hindi mo pwede i-compare ang Bible sa anumang writings ng mga Hindu, ng Buddhism, etc. There is no other book of any faith na pwedeng pumantay po sa Bible. Number one is because po yung precision po ng prophecy. Higit pa po ito sa power ng computer. Lahat po ng nasulat sa Old Testament was all fulfilled with the coming of the Lord Jesus Christ. There is not even a single passage in the Bible na hindi na-fulfill. Kaya dito po, sinasabi na yung fulfillment ng prophecies way back in the Old Testament regarding the resurrection of Jesus Christ. At mabasa mo sa Psalms 22, Psalm 70, and nandun pong lahat yun, and it was being quoted by the Apostle Paul sa kanyang writings. Anong sabi ng 4? And declared to be the Son of God with what? Power. Sino nagde-declare niyan? Yung Diyos mismo. By how? According to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Alam po nyo, ni-research ko ito, and I thank God po sa technology na internet, dahil today, yung pong mga documents in the old times, especially po if you want to make a research nung time ni Jesus Christ around 20 to 30 AD hanggang 70 hanggang 100 AD, nasa internet na po yan lahat. Kaya yung mga atheists na nagsasabing walang Diyos, ang Jesus daw ay myth and legend lang, ignorance. Why? Dahil meron tayong historical documents, lalabas po dyan si Philo, si Josephus, si Tacitus. Ito po yung mga historians. These are mga historians na merong sinulat na documents, sinulat po ng mga events na nangyari dito. Ito po yung documents outside of the Bible na nagsasabi kung ano nangyari during this period. Mga unbeliever po yan. Hindi mga mananampalataya. They are just historians. Sinulat lang nila yung kanilang nakita. At nasa internet po yan. Naka-record lahat. And no one can question na ito yung mga tao talaga. Kasi these are the very people na buhay during the period po nitong panahon na ito. Kaya kung familiar ka sa Bible, alam mo yung laman ng Biblia, at mababasa mo yung mga writings nila, pambihira. There is no other reason kung bakit hindi ka maniniwala. Kaya nga sabi ng Bible is, the fool hath said in his heart, there is no God. Bakit heart? Kasi yung heart ng tao, sabi ni Jeremiah, is deceitful above all things and desperately wicked. Pero pag ang tao mag-iisip ka lang, pagmasdan mo lang yung paligid mo, hindi mo pwedeng sabing walang Diyos na nag-create ng lahat ng bagay na yan. Kaya nga po, ako'y namamangha sa mga nakita ko ngayon. Imagine, meron isang scientist, isang mathematician, dating atheist. Pero nung kanyang pinag-isipan ng mga bagay na yan at nakita niya yung universe, inisip niya. Di ba meron tayong pinag-aralan ng math, subtraction, addition, di ba? Tanong, sino naka-invento niyan? Meron bang naka-invento ng math na tao? Wala. Na-discover lang. Sinong merong isip nung mathematical formula, etc.? Sino? Existing na yan sa universe. Sino? Di yung Diyos. Tandaan nyo, anumang bagay po na merong design, may nag-design, may gumawa. Hindi pwedeng lumabas lang basta. Yung po mga bagay na pinag-iisipan, para matiyak mo, meron nga bang Diyos o wala?
Kasi kung walang Diyos, ay, pambira, di nagasasaya lang tayo ng panahon. We are most miserable kung walang Diyos sa buhay na ito. Wala kang hinihintay na pag-asa. Pero sa mga taong naghahanap, mga taong nag-iisip, ipapakita ng Diyos yung bagay na yan. At doon nabibuild po yung pananampalataya. So today, what I am showing po sa inyo is the ignorance po ng majority of the professing Christians in many churches today. Ang dami-daming mga professing believers nagpa-flock sa mga churches, di ba? Pero try to listen to what they were receiving po sa kanilang narinig sa preacher. Di ba panay patawa, panay kwento, panay pampasarap sa feelings? Di ba? Pero tanong mo, are you saved? Isa lang alam nila, John 3:16. Ito po yung John 3:16. Isa lang ang sinasabi. Sino si Jesus? The Son of God. Ito po ang pinaniwalaan ng mga apostol. How about yung issue ng sin, sins, law at saka death? Meron na ba silang unawa doon sa issue ng sin, sins, law at saka death? Wala pa po. Si Peter, ang alam lang niya, si Jesus ang Son of God. Pero ang issue ng kautusan, alam na ba niyang may nabago na dito? Yung issue ng identity ng Jew at Gentile, alam na ba niyang may nabago dito? Wala. They were still observing the law. Hanggang ano yan? Hanggang Acts 21. Tinan nyo. Acts 21 verse 17. Si Pablo po, from time to time, pumupunta sa Jerusalem at nagre-report siya what's happening sa ministry niya with regard sa mga Gentiles. At pumunta sa Jerusalem, tinanggap siya ng mga brethren, verse 18. And the day following, Paul went in with us unto James and all the elders who were present. Pansin niyo po si James po, yan ang half-brother ni Jesus Christ. After the virgin birth, nagkaanak po si Mary. Hindi siya nanatiling virgin. Yan, nagkaroon siya ng kapatid. Common sense po yan. And you will notice po, pagdating sa Jerusalem, ang parang leader dyan sino? Si James. Bakit si James? Sino ba dapat leader dyan? Pag pinag-usapan ng authority, sino? Si James o si Peter? Sino ba yung tinawag na Prince of the Apostles? Sino binigyan man ng key? Ba't si James? Because nga, tao rin mga yan, merong politics. O nga naman, si James nga naman, half-brother ni Jesus. Hindi po yun ang apostle na yan. Kasi yung apostle James, sa Acts 12, pinatay na yon. Kaya yung James na ito yung half-brother ni Jesus Christ na hindi naniniwala sa kanya noon. Yung family niya, yung mga kapatid niya, hindi naniniwala. Pero nung dumating po ang resurrection, wow! Alam po nyo, itong resurrection po, ito po yung foundation ng Christianity. Kaya para matiyak mo kung totoo ang Christianity, tiyakin mo sa sarili mo, naniniwala ka ba talagang nag-resurrect si Christ? Ano ang pruweba mo? Dapat meron kang evidence na totoo ito. Aside from the scriptures, which is an accepted legal document, historical nga, ito po si Josephus, si Tacitus, even po si Tiberius, isang emperor po during the time of the death of Christ. Meron silang writings, history, tinutukoy na yung mga believers sa Jerusalem, sinasamba si Jesus as God. Ang tawag nila kay Jesus isang wise man na maraming milagrong ginagawa. At si Josephus po sa kanyang writing, lahat ng nilakaran ng Panginoon Kristo na lugar, napuntahan niya at nakaharap nga yung mga eyewitnesses na naging recipient ng milagro ni Kristo nung time na yon. Nasa writings po niya yon. That is why, itong resurrection of Christ, aside from the scriptures, meron kang historical document sinulat mismo ng mga historians. Meron ang claim si Tertullian na isang lawyer po that time na si Tiberius po kasi ang Romano po sila'y naniniwala sa different gods. At dahil nga po sa testimony ng nangyayari at ginawa ng Panginoon Kristo, alam nyo ba, nag-propose si Tiberius according to Tertullian na gawing isang Diyos ng Rome si Jesus. I don't know kung ano nangyari kung in-approve ng Roman Senate at that time. Pero isang emperor, Roman emperor, in-entertain yung thought na si Jesus ay Diyos. Dahil sa testimony ng ginagawa niya during his lifetime noong first century. Kaya po, kung meron mang issue about si Kristo ba historical person, totoo ba siyang nabuhay? Wala na pong debate doon. Ang testimonies po ng mga ito, nandoon lahat.
Kasi sila'y contemporary. Ibig sabihin, kaalinsabay na buhay sila sa time na yan. Si Pilo po namatay sa around 58 AD. Si Josephus po, isinulat niya yung kanyang writings around 93-94 AD. Tacitus, Tiberius, ito po yung mga nabuhay po sa time na ito. Ba't natin alam? Internet. Type mo lang yun. I-type mo lang sa Google. Lalabas yan. Kaya po, nowadays, wala ka nang pwedeng itago. What I'm trying to say, sa panahon po na ito, ang katuruan po dito mix. Mix ng old at ng new. Parehong nag-exist sa time na yan, yung old and new, kaya lito sila. Yung katotohanan po, ibinigay dito, yung new covenant, ibinigay kanino? Kay Apostle Paul. Kay Pablo ibinigay. Ito yung Romans 15:8. Kaya po yung Bible po natin, very consistent siya. Ito yung sabi ng 8. Now I say that Jesus Christ was, past tense, during the time ni Paul, na was a minister to the, kanino? Sino yung circumcision? Jews, Israel. For the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers. Nang pagdating po ni Kristo, ang kausap po Israel, pinapatutuhanan yung lahat ng pangako ng Diyos sa kanila. Anong pangako? Dalawa po. Blessing at saka curse. Nakasulat pong pareho yun sa kautusan. Blessing if they will obey, curse if they will disobey. Nag-obey ba sila? No, they disobeyed. Ano nangyari? Tinanggal yung blessing. Anong kapalit nung kanilang disobedience? Curse. Cursing. Pag binasa nyo po yung Deuteronomy 20:32, makita nyo doon. Lahat ng sumpa, naganap po dito yon dahil sa kanilang pagtanggi doon kay Kristo na kanilang Mesiya. How about yung Gentiles, kamukha natin? Baba ng konti po sa verse 16. Kung si Jesus Christ at yung 12 apostles ay para sa mga Israelites, yung Gentiles, sino? That I should be the minister of Jesus Christ to the who? Gentiles. Tayo po yan. Sino ang isinugo upang mag-minister sa atin ng katotohanan? Si Pablo. Kaya, yung authority ng katotohanan na kanino? Na kay Paul. Siya po ang dinala ng Diyos para sa ating mga believers. And the good thing po, ang dala ni Pablo is what? Ephesians 1:3. Kung ma-appreciate nyo po yan, pambira, you will count yourself as blessed talaga. Blessed be the God and Father for Lord Jesus Christ. Bakit? Who hath blessed us. Ano yung bless? Past tense ba yan? Future ba yan? Or present tense? Past tense. Blessed ka na. Kasi iba, ang blessing, ina-appreciate lang sa material things eh. Huwag po, hindi ganon. Maraming tao, blessed sa material things, pero masaya ba sila? Hindi. Ang daming blessed ngayon sa material things. Masaya ba? Hindi, yun, nagtatago sila. Di ba? Takot sila ngayon. Sana tuloy-tuloy na yun, matakot sila. Ang tinutukoy pong blessing dyan mga kapatid, yung ultimate. But bless us with all what? Ay pambira, with all is spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kaya dapat po, mahalaga ba yung spiritual blessings? Alam nyo, hindi nyo ma-appreciate yan kung hindi nyo alam. At hindi alamin. Kasi, pag ang nasa isip mo lang, physical things, wala, ano yan? Palaging may takot ka. Hindi naman, ang physical things po, hindi naman constant yan eh. Kasi may constant yung diretso lang. Hindi, ang physical things, kumisan mataas, kumisan mabagsak, kumisan nawawala. Di ba? Ang mga businessman, di ba? Ganon. May time business mataas. May time na yung, sabi nga lang, yung business daw, may time ng apex, may time yung business, bumababa. Kaya kung nakafocus ka lang sa physical things, wala kang kapayapaan. Kasi palagi ka may takot dyan. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ng much more blessing which are spiritual. Bakit? Tingnan yung value nila. 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen. Ito po yung mindset. Ito po yung the way a believer sees things. Ang sabi, we look not at the things which are seen. Ang focus, ang attention mo, hindi lahat sa physical things, but at the things which are not seen. Mahirap maintindihan yan unless you grow in faith. For the things which are seen are temporal,
Tama ba? Sa age ko nito, dami ko po nakita ng iba't ibang klaseng buhay. Dami na. Iba't ibang klaseng tao, dami na rin. Yung mga bagay na temporal things sa kanila, ngayon wala na. Pero ito, sabi ni Paul, but the things which are not seen are what? Eternal. Alam niyo po, ito ay isang universal knowledge. Sa aking research po, actually hindi naman po bago ito eh. Way back pa po ng 300 BC, if you heard po yung mga known philosopher like si Plato, like Philo, nakita na nila yan nun. Actually, humahawig nga yan sa turo ng Bible eh. Merong isang parable si Plato, tamang-tama sa testimony kanina, Brad, na yung parable of the cave. By 300 BC po, sabi ni Plato, ang tao para tayong mga taong namulat sa loob ng kuweba. Sa loob ng kuweba, nakatali tayong lahat, nakaupo, habang pinapanood yung mga shadows na dumadaan sa ating harapan, mga anino, na galing sa mga nasa likod nating gumagalaw na mga images na merong liwanag ng apoy sa likod nila. Kaya pag daan nila, merong mga shadows, purely images. Nakakulong tayo doon, ang sabi niya. Until one day, merong isang nakaalis sa kanyang pagkakaupo at nakalag yung tali, nakalabas ng kuweba. Nakita niya yung tunay na liwanag sa labas ng kuweba galing sa araw. Nakita yung tunay na mundo, yung nasa labas pala. So sa kanyang kagalakan at excitement at nais niyang mamulat din at makalaya sa pagkaalipin yung mga nasa kuweba, binalikan niya yung nasa loob ng kuweba. Ang problema, yung reaction nung nasa loob ng kuweba, galit sa kanya. Dahil sa kanyang sinasabing katotohanan, ang totoo, hindi yan ang totoo nasa labas. At sabi nila, ay hindi, tama na kami dito. Dito kami pinanganak, dito na kami mamamatay. Sarado di kandado. History will show na pag merong nag-iingay, dahil nakita yung katotohanan, ang majority reaction ay ano? Violent, minamak. Tama? Kaya yung Panginoon, ilan yung pinakain niya? 5,000? Ilan yung bulag na pinagaling niya? Sa 10, ilan ang bumalik? Isa? Grabe. Kaya matatanggap natin na hindi porke marami, nandun ang totoo. In fact, pag marami, ano sabi ng Panginoon? Wide is the gate that leadeth unto destruction, and many will go in there. At ang sabi niya, malapad daw yung gate at papasokan ng marami, pero nandun ang kapahamakan. Pero narrow is the way unto life, ang sabi niya. At kokonti lang yung papasok doon. Imagine po, sa bilang po ng mga professing Christians, ilan? With all the religious group na professing Christians, ilan ang sasagot ng tama tungkol sa ginawa ni Kristo? Di ba ito lang ang alam nila? Pero, yung higit na mahalaga sa lahat, the gospel of Christ, kokonting nakaunawa. Sabi ko nga po, yun lang basic na definition ng sin. Tanong mo, ano yung sin? 99% ang isasagot yung ginagawa, yung verb. That is why, pag sinabi niyang, nagbagong buhay na ako, hindi ko na ginagawa yan. Pag nakikita siya ng taong kapareho niya nung una, sasabi niya, mas banal ako sa'yo. Tendency, pag medyo nagbago yung buhay mo, i-judge mo na sila. Anting mo sarili, mas nakaangat ka. Di ba? Yung po yung binibuild ng religious mindset, which is very, very wrong. Why? Kasi yung sin na ito, ikaw yan. Yung flesh mo yan. Yung flesh ng mga tao, may kakaiba ba? Wala. Don't tell me na bago ng buhay mo, hindi mo na ginagawa ito. Totoo? Ano sabi ng James 2:10? Tingnan niyo. Hindi maintindihan yan unless you understand what is sin in the Bible. Sabi niya, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is what? Yung hinuhusgahan mo, prostitute, magnanakaw, bakla, tomboy, ang sabi ng Biblia, magkamali ka sa isa, guilty ka sa lahat. Ganun ka rin. Prostitute ka rin. Murderer ka rin. Bakla ka rin. Tomboy ka rin. Tama? Why? Because we all have the same flesh.
Wala naman nabago dyan. Anong nabago? Anong kaibahan mo dapat? Yung mind. Ang binabago ng Diyos sa tao, yung mind, yung isip. And the mind will speaks that kay Kristo, natapos lahat ng kahatulan sa lahat ng tao. Ang kausap ng Diyos, itong flesh mo na tinawag na sin, was already crucified, was already dead, and already buried in God's reckoning. Alam ba natin yan? Hindi. Sinong nagbigay ng unawa niyan? Yung Panginoon sa Kristo, binigay kanino? Kay Pablo. Kaya tinan yung Romans 8:3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Sinabi na nga, the law and the flesh cannot go together because the flesh will always violate and resist the law. Alam ng Diyos? Yes. Kaya sabi niyo, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Can you do something about that sinful flesh? Pwede mo mong alisin yung sin sa flesh? You cannot. And for sin, ang po singular, isang kasalanan lang tinutukoy. Condemned, past tense. Sin in the flesh of who? Christ. Bakit si Kristo lang? Siya lang po yung qualified. Siya lang po yung may innocent blood. Siya lang po yung walang part ng sinful flesh. Kaya sinabi likeness lang because of the virgin birth. Hindi kamukha ng kapanganakan ni Kristo yung kapanganakan natin. That makes Him a different one. Kaya siya lang po yung pwedeng isacrifice sa cross. And this event po happened, fulfilled nung 30 AD. And this is once for all sacrifice. Alam ba ni Peter yan during this time? Acts 10? No. Alam ba ng mga apostles? Hindi. Balikan nyo. Acts 21 verse 20. And when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe. Thousands of Jews na mananampalataya kay Kristo sa Jerusalem. Pero tinan nyo, and they are all zealous of the what? Of the law. They were still practicing and obeying the law. Why? Kasi during this time, nandun pa yung temple, nandun pa yung priest, nandun pa yung mga daily sacrifice, animal sacrifice. That give them po yung mahirap maintindihan yung gospel of Christ during that period. Pero si Pablo po, kaya ang sabi ni Pablo, sa kanyang dying words, tinan nyo. Papasok ko po dito. 2 Timothy 4:6. This time po, dito na po siya nakakulong for the second time sa Rome at ang emperor of that time po ay si Nero. So that will give you around 64, 65, hanggang 68 AD po yon. I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand. Sabi niya, sa Tagalog po, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Kung kakausap ko po ng taong malapit ng mamatay, ano yung mahalagang bagay na marinig mo sa kanya? Yung kayang iniisip niya kayamanan, ililipat na. Alright? Kumisan yun ang saninang away Doon lumalabas yung mga, kumisan may nakatago palang anak, biglang nandun, Google, sino yung mga yan? Anak ni tatay. Pala, tagapagmahal na rin. Gulatan pala. Gulo na yan, di ba? Ano pa? The last, yung mga huling bagay na marim sa malapit ng mamatay. Di ba marami? Kaminsan, yung sama ng loob. Kaminsan, di ba? Kaminsan, inaalala yung mga anak, yung mga, di ba namin naalala? Si Pablo po, ano kayo laman ng isip niya? Kasi malapit na sa mamatay. 2 Timothy 4:7. I have fought a good fight. Wow. I have finished my course. I have kept the faith. Number 1, I have fought a good fight. What fight? Anong laban? Sinong unang kalaban mo? Yourself. Yung flesh. I'm not exempted. Lahat tayo. Ang kalaban natin, huwag nyo naisipin yung Satanas, ano ba yun? Ang kalaban natin, yung sarili nating flesh. At si Pablo po, kalaban din niya yan. Tignan nyo, Romans 7:22. For I delight in the law of God after the what? The inward man. Nasaan ang inward man? In the mind. Ang inward man po, nasa loob. Which is the mind. May problema sa 23. But I see another law in my members. Ano yung members? The flesh, the body. Warring
against the law of my mind. Ang naglalaban dyan, yung isip mo at saka yung flesh. And even si Apostle Paul, sinabi niya, and bringing me into captivity to the law of sin. Nasaan yung law of sin? Which is in my members. The law of sin prevails. Yung batas ng kasalanan, yung power at yung strength ng kasalanan ay nasa ating katawan. Kaya ang constant battle every day, every hour, every minute, every second is between the mind and the flesh. Meron ka bang sisisihin na iba? Kung ikaw ay masadlak sa kapangyarihan ng flesh, wala. Ikaw lang yan. Huwag ka maghanap ng ibang sisisihin. Ikaw lang yan. Tiniyo, James chapter 1, verse 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Paano bumabagsak sa kasalanan? 14 na sabi niya, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Sabi niya, when he is drawn away of his what? Own lust, the lust of the what? The flesh. Everything po, everything that concerns emotions, feelings, vibrations, lust of the flesh. And it goes against the mind of a believer. Lumalaban niya sa isip ng isang mananampalataya. Tama? Therefore, sa buhay ng mananampalataya, anong pinapalakas dapat? Yung inward man. Tignan nyo, Ephesians 3:16. That's why we say to it na ang mini-minister sa mga mananampalataya, hindi psychology. Maraming yung psychology na lang para ka nanonood na lang sa ano yun? Yung mga comedy show na, yung mga ano yun? Pinapatawa lang yung mga tao, di ba? They flock and then they listen to the speaker. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the where? In the inner man. Ang pinapalakas po yung inner man to subjugate at least yung nais nung flesh. Ano ibig sabihin? Teaching, doctrine. Kaya sabi ni Pablo po, kanyang evaluation, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ang mahalaga kay Pablo, bago sa mamatay, lumaban ba siya ng tamang laban? Kanya bang natapos yung course? Ano yung course? Kung ikaw ay estudyante, anong course ang kinukuha mo? You want to be a doctor, you want to be an engineer, di ba? Gusto mong matapos at yun ang makamit mo. Pero kay Pablo, yung ultimate, yung course niya, yung katayuan niya na magampanan yung bagay ng Diyos. Tama? And sabi niya, I have kept the faith. Sa isip kasi nung taong malapit na mamatay, yan po yung naglilinger. Kung ikaw ay talagang tumatayo para sa Panginoon, yun ang isipin mo. Do you have a good fight, sabi niya? Do you finish your course? And do you keep the faith? Tatlo yan. Yan ang nasa isip niya sa kanyang evaluation. Ano pa? Kaya ang sabi niya kay Timothy, at yung huling bilin niya kay Timothy, by the way, si Timothy po ay isang young people. Mga young people. Pinagbilinan niya si Timothy na isang young people kasi siya ang magpapatuloy ng iiwanan niyang gawain. Kaya ang sabi kay Timothy 4:2, preach the word. Mahalaga po yung the word. Anong the word? Number 1 is the what? The gospel of Christ. Ano pa? Be instant in season. Pag sinabing instant in season, ano yon? Kaya umaraw, kaya umulan, kaya lumindol. Preach the word. In season, out of season. Reprove. Pag sinabi reprove, pakita mo which is wrong and which is right. Rebuke. Sabi mo kung ano yung mali. Exhort with all long suffering and what? Hindi po nawala yung doctrine. But the problem, 3. Ito sinasabi ni Paul. Bakit yan sinabi yun? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hindi ba napapansin? Ngayon, marami ayaw na ng doctrine. Gusto entertainment na lang. Gusto binobola na lang. Why? But after their own what? Lusts, shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Ayaw na ng doctrine, gusto na lang, lahat na lang ay
things that concerns yung emotion, feelings, and earthly things. Yan po yung nakita natin ngayon. That is why, my friends, kaya ang sabi niya, and they shall turn away their ears from the what? The truth, and shall be turned away unto fables. At iihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at ibabalik sa kathang isip. Kaya this is my question. Ano ba talaga yung pinapaniwalaan natin? Number one. Pangalawa, yung ba pinapaniwalaan natin, yung ba yung turo ng Biblia? Kaya ang question ko, di ba, nung nagturo ko one time sa amin, naniniwala ba kayo sa immortality of the soul? Na-mention ko yata last time. Ang immortality of the soul, hindi turo ng Biblia. I-google nyo. Tingnan nyo kung sino lalabas. Lalabas yan, si Plato. Saan nakuha ni Plato? Sa pagan teaching ng ancient Egypt, ng Babylon, tsaka ng Greek mythology. Bakit yan ay pinick up ng mga Kristiyano ngayon? Di ba ang turo ng mga Kristiyano pag namatay yung kaluluwa daw hindi namamatay? Saan napupunta yung kaluluwa? Purgatorio, sa impyerno. O kaya magpapalipat-lipat yan sa ipis, sa paru-paro, sa kung mabait ka, maging baka ka daw. Yung cycle of reincarnation. Pero pag masama ka, mag-iipis ka uli. Tatapos ka doon, pag nagpakabuti ka, ma-end mo yung cycle of reincarnation, babalik ka na uli doon sa eternal atomic particles ng sinasabi ni Plato, etc. Hindi po turo ng Bible yun. Sadly, ang daming naniniwala doon. Wala kang mababasang immortality of the soul kay Plato, which is a Greek mythology philosophy. Kaya, during this period po, magulo talaga dito ang doktrina. Nandyan yung Judaism, nandyan yung philosophy, nandyan yung Pauline teaching. Mix po ang mga believers dyan sa time na yan. Kaya sabi ni Pablo, tinan niyo ulit, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned to what? Fables. Ano yung fables? Katang isip lang, imagination, hindi totoo. Immortality of the soul, wala sa Bible. Kung walang immortality of the soul, lalo walang impyerno, walang purgatorio, walang life after death. Until the coming of Christ, siya lang ang mayroong immortality na naging part ng immortality sa mga mananampalataya. Right? Tignan nyo. 2 Timothy 1:10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through what? The gospel. And this is the gospel. Anyone who believe the gospel receive, doon palang nakatanggap ng immortality according to the scriptures. If you don't know this, if you don't believe this, saan ka kukuha ng buhay na walang hanggan? At ang salvation po, hindi salvation from hell. It's salvation from death. Kaya sinabi niya, abolish death by the sacrifice of Christ and brought life, immortality through the gospel. So everyone who believe the gospel is not anymore under the power of death. Ikaw ngayon ay nakatanggap na ng resurrection and life. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, he that believeth in me and liveth shall never die. Sabi ng Panginoon. And this was emphasized, dinitil ni Pablo sa kanyang teaching. Ano ba yung immediate concern ni Paul habang nasa bilangguan siya at malapit na siyang pugutan na ulo according to tradition? Tingnan niyo po, 2 Timothy 4:9, do thy diligence to come shortly unto me. Magsikap kang pumarini na madali sa akin, ang sabi niya kay Timothy dun sa 21. Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. Binabati ka ni Eubulo at ni Pudente at ni Lino at ni Claudia at lahat ng mga kapatid. Ano ibig sabihin niya? Come before winter. Bago dumating daw yung winter, dapat makarating na si Timothy. Bakit? Kasi pag dumating yung winter, papatay na siya. Baka hindi niya abutan. But the good thing po, may mga binagit na pangalan, no? Eubulus, Pudens, Linus, and Claudia, and all the brethren. Mga mananampalataya na marahil dumadalaw kay Pablo habang nakakulong siya. Tingnan niyo yung 11. Only Luke is with me. Sino lang ang kasama niya nung siya'y nakabilanggo? Isa lang, si Luke lang. Pero ang bilin niya, tingnan niyo po specific na pangalan ang binanggit ni Paul kay Timothy na anong gawin niya. Take Mark
and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Isama mo si Mark. Bakit? Kasi siya ay kapakinabangan para saan? Mamapatay na po si Paul, ang isip pa rin niya yung gawain ng Panginoon. Yung ministry pa rin. Madalang yan, di ba? Pag may mamamatay, iniisip lahat kapakanan ng mga anak. Mapansin nyo, dito walang binagit na kamag-anak si Paul. Tuloy nyo. Sa 12. And Tychicus have I sent to Ephesus. Binanggit ni si Tychicus na isinugo niya sa Epeso. Right? 13. Ito po. Sabi, ano yung mahalagang bagay na kay Pablo bago namatay? Na nais siyang makuha. The cloak that I left at Troas with Carpus when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchment. Ano raw? Yung cloak po yung parang, siguro yung parang sweater. Kasi taglamig. Tapos, yung kanyang mga aklat at yung kanyang parchment. Ang parchment mo, parang ano yan, yung mga balat ng hayop. Doon kasi sumusulat. Imagine, itong taong malapit ng mamatay, ang mahalagang bagay lang na hiningi niyang maibalik sa kanya, yung cloak, yung mga books, at saka yung parchment. Mahalaga ba sa iyo yun? Purpose siya. At mapansin niyo po, mayroong mga taong malalapit sa buhay niya na binabanggit niya. Verse 19, Salute Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. Si Prisca and Aquila, ito po yung makita nating Priscilla and Aquila na, hindi ba siya yung nag-correct kay Apollos na isang eloquent man galing sa Alexandria, na nagpipreach kaya lang obsolete yung teaching, itinabi ng mag-asawa, tinuruan nila. The good thing kay Apollos, very humble, nagpaturo siya. So, correct. Si Onesiphorus, ito yung parang isang servant na, I don't know kung siya yung nagnakaw, nakulong, tapos nakasama ni Paul, na bahagi ng salita ng Diyos, na-convert, nakilala yung Panginoon, naging manggagawa ng Diyos. Right? Sa 20, Erastus abode at Corinth. Tapos ang sabi niya sa 20, look at this, but Trophimus have I left at Miletus sick. Si Trophimus po, isang mananampalataya, kasama ni Pablo. Siguro no, hinuli na siya o tatakas siya, naiwanan si Trophimus na merong may sakit. Anong ibig sabihin? Ba't hindi niya nilehens? Di ba may power silang ganon? Ibig sabihin po, wala na yon. Wala na yung power. Si Timothy din one time sumakit ang tiyan. Anong sabi niya? Timothy, uminom ka ng gamot para sa sakit mo sa sigmura. Ba't hindi na lang niya ilay hands? Why? It says, signs, those powers were given for a testimony to who? To the Jews. Because the Jews require a sign. But the Greeks seek after what? Wisdom. Yung tunay na power po ng healing, bumubuhay ng patay during that period. Ngayon, yung mga nagpapanggap na may powers ngayon, isama mo sa mortgage hospital. Ayaw. Pumunta kayo dito. Pag hindi ka gumaling, wala kang pananampalataya. Sisisihin ka pa. Lokohan lang talaga mga kaibigan yan. Okay, now, in Paul's personal battle, makita nyo po, marami siyang binanggit, tinan nyo. Doon sa verse 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Pag sinabi pong present world, tinutukoy po niya yung world ng time na ito, ng prominent na may power ay yung authorities, religious authorities of the Jewish religion, na siya nagro-rule sa community nila, and of course, yung power, authority, and economy nasa kapangyarihan nila, na anyone who profess to believe the Son of God will be put out of synagogue, will be put out of the temple, lahat ng power nila ibubuhos against them. Siguro sa Demas, hindi niya natagalan, bumalik dun sa authority ng Jewish religion and authority. Yan po isinasabing present world. Present during this time. Kaya po, when we read the Bible, natututunan natin na tinitingnan po yung mga grammar mismo na hindi natin pwedeng apply sa time natin, kundi sa time na kung saan isinulat at sinabi. Kaya pag sinabi ni Paul na this, hindi sinabing that, but this present world, reference yan sa time na ito.
ng first century. Verse 14, Alexander the coppersmith did me much evil. Ang sabi na lang ni Paul, bahala na yung Panginoon sa kanya. Verse 15, anong ginagawa ni Alexander? Sabi niya, of whom be thou ware also. Alam niyo naman, for he hath greatly withstood our words. Maybe itong si Alexander is one of the Jewish believer na ang kanya isip pa rin nasa Old Covenant the law at tinutulig sa si Pablo. Verse 16 po, and this is the consolation of Paul. Ano sabi niya? At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. That's the price of standing and preaching the truth. In my experience po, the same. When you try po to show something that is against sa bandwagon minds, kasi ang mga tao po gusto lang yung majority kind of thinking. Ayaw na mag-isip, kaya maraming nadideceive. But si Pablo po, talaga namang parang nag-iisang isda na na lumalabong sa agos. The rest po, kaya sabi niya, all men forsook me because of the truth na kanyang pinapahayag. I pray God that it may not be laid to their charge, ang sabi ni Paul. Verse 17, tinan niyo po, ito yung consolation niya. Notwithstanding, the Lord stood with me. Yan po yung mahalaga. My question palagi, ako po, I've experienced po, alam po niyo sa religious environment, nandyan yung nagtatanim ng galit. Hindi ko naranasan niya sa mga friends sa secular. Sa secular friends, nag-away kayo ngayon, bukas bati na kayo. Sa religion, hindi. Once nagalit sa'yo yung mga religious people, parang nakatanim. Maamoy pa lang yung pangalan mo, parang sira na yung araw nila. Pero sabi ni Paulo, notwithstanding, the Lord stood with me. Kaya ang question ko, tinitiyak ko, between me and the person na umaayaw, na makasama ako, sino sa amin ang nasa tama? Sino sa aming dalawa yung nasa katotohanan? That's always the question. Ako titiyakin ko, ito yung totoo. I will stand with this. Just like this. Si Pablo na lang natira. But sabi niya, the Lord stood with me. Ang majority yung Panginoon. The rest is minority lang. In fact, hindi naman numbers yan eh. And strength, yun ang mahalaga. And strengthened me. Sa pananampalataya mo ba, lalo kang sumisigla, lalo ka bang namamayagbag sa pananampalataya? That by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Di po ba yung number yan? Saan ba nakatayo ang pinapaniwalaan mo? Best of all po, 18. Ano sabi niya 18? And the Lord shall deliver me from every evil work. Kahit ano pang evil ang balakin ng sino man, sabi niya, the Lord will preserve you. And the good thing, and will preserve me unto His heavenly kingdom. That's why ang sabi ni Paul, to whom, to the Lord, glory forever and ever. Amen. That's why, mga friends, conclusion. Alam niyo, nag-umpisa lang po ako sa ministry nung ako'y, siyempre, galing ka sa mundo, di ba? Sabi nga, siguro lahat ng bagay ng kadiliman, nakita ko na eh. Nung ako'y na-convert sa Panginoon, nag-involve po ako sa gawain sa church. Gumawa ako ng sarili kong goal na magbibisita ako ng pamilya. Ginawa ko po. Meron isang family na sinubukan kong witnessan. May isang bahay akong pinapasok ko ng asawa at mga anak. Until nakilala ko yung lalaki, kita ko siya long hair. Tapos paraka, alam niyo paraka, yung macho, boksingero, Bible study. Maya-maya, nakita ko, kaya lang, jalasing, palagi lasing. Pero tuwing Sabado, pinupuntahan ko yun, binabible study ko sila. Until na-invite ko sa church, sumama yung lalaki. Bas, dumating yung mga ilang linggo, nagpagupit na. At hindi na umiinom. At yung buong family na involved. Yung lalaki na yon, sumasama na sa visitation. How? Because you made the decision
to be a blessing to others. I've experienced po nang ako yung nagbabahay-bahay. Ang number one benefit po pag nag-house to house ka, ikaw, makita mo yung mga tao sa bawat tahanan, malungkot, walang pag-asa. We're not talking about money, di po. Beside ng finances, iba yon. Yung mismo, kahit mayaman pag nakita mo yung tahanan, wala yung Kristo sa pamilya, magulo yung buhay. Makita mo yung ibang uri ng mga tao and you will count yourself as blessed. Kasi nakita mo Doon palang mararamdaman mo yung pangangailangan na ihatid sa kanila yung mabuting balita na narinig mo. Lalo na po ngayon dati po pag nag-preach ako sa daan, impyerno, kayo pupunta sa impyerno, susunugin kayo ng Diyos. Palaging ganun po yun yung iba nagagalit sa akin Pero nung naintindihan ko po yung mabuting balita ni Kristo, sabi ko, patawarin niyo po ako, mali yung naipahayag ko noon. Ang Diyos po'y meron ng kapatawaran sa lahat. Bayad na lahat ng kasalanan. Nakikipagkasundo ang Diyos sa inyong lahat. Narito pong kapayapaan, tanggapin niyo na lang yun. Paniwalaan niyo ginawa. Yung iba, hihinto ngayon. Nakikinig na. Sabi ko, ito yung kailangan ng mga tao. Pag ginampanan niyo po yan, alam niyo, dadating sa time ng deathbed ninyo, hindi mo na itatanong, ano bang ginawa ko nung ako'y nasa Panginoon? Hindi. Maglilinger sa mind mo, lalo na may tao kang makitang nagpatuloy sa Panginoon dahil sa pagbisita mo, dahil sa paggabay mo sa Kanya at pagpapahin ng katotohanan, nakita yung katotohanan, nakasama mo sa gawain, blessing yun sa'yo. Sa'yo mismo. Tama? Start walking your life as the temple of God. Di ba tayong temple of God? Your body, ye are the temple of God. For people to see where is God, nariyan ka. Just speak the words that Christ died for your sins. Tinanggap na ni Kristo ang lahat para sa iyo, meron ng kapatawaran. Nakikipagkasundo ang Diyos, tinapos lahat ni Kristo para sa iyo. Yun yung water of life coming from your mouth. And the people need to hear it. Wag po kayo ma-pressure na, baka hindi maniwala. So what? Hindi mo trabaho yun. Hindi mo trabaho yung mag-convince. Ang trabaho mo is to preach, to witness. The rest is God's work. It's between the people and God themselves. Ikaw, ginawa mo yung sa'yo. Ang sarap po nun, mga friends. Will you? Kaya pagdating ng time ng dying words mo, hindi mo na concern halos yung material things, yung physical things. Ano bang mga negative thoughts? Wala na yon. Kasi nasa isip mo na, the heavenly things, the beautiful things, the realities of God, and all the blessings therein na tinanggap po since you believe Him. Isn't that wonderful? Di ba masarap yun? That's why, mga kapatid, tuloy natin yan. Huwag kayong tumingin sa numbers. Consistent naman yun sa Bible. Numbers, hindi po yan ang basis. Ang basis is, are you receiving the truth of the Lord?